Magandang gabi sa inyong lahat. Bago natin simulan ang paksa natin, sa mga silent listener ko dyan, maraming salamat. Pero huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification button para updated kayo sa aking mga video. Lalong-lalo na sa hindi nag-i-skip ng mga ads. Maraming salamat sa inyo. Simulan na natin. Hindi na magawang lumaban ang manok ng kalaban dahil nga ay wala na itong tari. Maya-maya pa ay tinamaan yun sa bandang batok nang siyang ikinamatay nito. Gulat na gulat noon ang kanilang kalaban dahil sa ipinamalas ng manok na binitawan ni Danilo. Labis na galak ang nararamdaman ng kanyang mga kasama dahil nagawa nilang makaganti. Tiningnan nila ang buong katawan ng manok subalit wala itong sugat, kahit isang galos. Natanggap na noon nila ang pirang na panalunan at ang manok nilang nabihag. Sa hindi kalayuan na sipat ni Danilo ang matanda na nakaupo pa rin ito sa bato at nakatingin sa kanya habang nakangiti sa maamo nitong pagmumukha. Gumanti lang naman si Danilo dito sa pagngiti habang nakatingin sa matanda. Maya-maya pa ay nagwika ang kanyang kasama ng, "Sabi ko na nga ba, Danilo dapat ikaw ang magbibitaw. Tingnan mo, kanina naunahan ang ating manok pero hindi man lang nagalusan." Wika dito ni Lando. Sumabat din ang dalawa nilang kasama dito ng, "Oo nga Danilo, mas maganda yata na sa lahat ng ating laban ikaw ang magbibitaw. Sus, andyan na naman kayo Siniswerte lang yung ako ang nagbibitaw. Parang pinapalabas nyo na mayroon akong kapangyarihan." Tawanan lang naman ang mga kasama nila hanggang sa lumapit ang pangkat ng kalalakihan na isa sa kanilang natalo. May dala-dala pa itong isang manok na kulay abuhin. Napakabihira lang matagpuan ang ganyang balahibo dahil hindi ito basta-bastang masumpa. Paglapit nito sa kanila Danilo, nagwika ang isa dito ng, "Hoy, lalaban ba kayo ulit? Yun pa rin nanalo niyong manok. Total wala naman yung galos Wika ng lalaki. Tatanggihan pa sana ito ni Danilo dahil nailaban na nila ang kanilang manok. Pero biglang umalma si Lando dito ng, "O sige mga Ginoo, lalaban kami ulit sa inyo." Wika dito ni Lando. "Pero partidahan nyo ako ulit Napakalaki kasi ng manok nyo at mataas din ang tindig." Pumayag naman ang lalaki habang si Danilo ay napakamot ito sa kanyang ulo. Dahil ayon pa sa kanya, paano kung matalo sila ulit? Mag-iingay na naman ang kanyang mga kasama. Kung kaya't habang nagkakabit ng bulang ang kanyang mga kasama, ay pasimple siyang lumapit sa matanda. Paglapit niya sa matanda, naabutan niya yon na nakasilip pa rin sa hawak nitong kapirasong kahoy. "Manong, salamat sa iyo Kung di dahil sa iyo, baka nag-iiyakan na yung mga kasama ko dahil sa sama ng loob." "Pero Manong, paanong nalalaman ng hawak mo ang nakita ko kanina?" Ngumisi lang naman ang matanda. Nagwika ng, "Huwag kang maingay sa mga kasamahan mo. Sikreto lang natin to, iho. Batid kong pwede kitang pagkakatiwalaan sa mga pinakita ko sa iyo. Oo nga pala, di ba ilalaban niyo ulit ang inyong panabong? Ikaw pa rin ang magbibitaw dahil alam kong ikaw ang may dala ng swerte." Wika dito ng matanda. Maya-maya pa ay nasipat ni Danilo ang kanyang kasama habang hinahanap siya nito. Kung kaya't nagpaalam na siya sa matanda at umalis. Dating niya nila Lando, nagwika ito ng, "O Danilo, kanina ka pa namin hinahanap Nag-aantay na sa ruwida yung makakalaban natin Kung kaya't pumasok na sila sa gitna na nagkumpulang mga tao. Nang makapwisto na sila, nagsisigawan na ang mga tao para pumusta. Ang kalaban noon ang sinuotan ng sombrero, palatandaan na ito'y meron
Marami noon ang pumusta sa meron, habang ang wala naman ay wala gaano. Medyo dihado kasi sila Danilo dahil maliit lang ang kanilang manok at payatin din ito. Buti lang kasi ng mais ang pinapakain dito. Subalit ang kaninang mga taong nakapusta kila Danilo, pumusta ulit ito sa kanila dahil nakita nito kung papaano tanggalan ng paa ang manok ng kalaban. Nang nagyamado na ang taga-karyo, natanggalan na ng saguban ang mga bulang. Nasipat pa nila Danilo ang kalaban na binugahan ng tubig sa mukha ang manok nito. Sa paniniwalang ito ang pangsumpa sa nagtaglay ng agimat. Pagtanggal ng saguban sa tari ng kalaban at hinagis ito sa banda nila Danilo. Nagtaka sila Danilo kung bakit ginawa yon ng lalaki. Pagbitaw ng dalawang manok, agad itong nagbanggaan sa ere. Subalit paglapag ng dalawang manok ay tumigil ang manok nila Danilo na para bang may iniinda ito. Maya-maya pa ay sumugod ang kalaban. Subalit biglang tumakbo ang manok nila Lando. Nagsitayuan ang mga balahibo nito sa batok at nagtawanan ang mga taong namumusta doon sa mga nangyari sa manok nila Danilo. Subalit nang hinabol ito ng kalaban, ay bigla itong bumalik at nagpakawala ng palo. Nang siyang nabalian ang paa ng kalaban at walang awa nitong inayag ang manok ng kalaban. Hanggang sa tinamahan ito sa bandang puson nang siyang dahilan para bumulwak ang bituka nito habang lumalaban pa ito. Hila-hila ng manok ang sarili nitong bituka hanggang sa binawian ito ng buhay. Parang lagnatin noon si Danilo sa kanyang nasasaksihan. Awang-awa noon si Danilo sa sinapit ng manok ng kalaban dahil ganun kabrutal ang natamo nito. Ang ingay noon ng sabungan na akala mo ay tao ang pinatay. Sa kabilang banda ay labis ang tuwa nila Lando habang si Danilo ay nakatulala pa rin ito. Nagwika ang lalaking kanilang nakalaban. Dito nang, "Di ko akalaing makakasagupa ko ng gaya mo, Ginoo." Habang ang makasama nito ay napakalagkit ng titig kay Danilo. Makalipas ang ilang minuto, nakalabas na nga sila sa sabungan. Agad umorder ng isang kahon na inumin ang pangkat nila Danilo. Dahil sa tuwa nito, malaki-laki din ang kanilang ipinusta dahil nagbinta pa yon ng batang kalabaw, itong si Lando, para lamang makapagsugal. Habang nagiinuman noon silang apat sa hindi kalayuan sa sabungan, gumagawa na ng siga ang kanyang isang kasama upang ihawin ang isa nilang bihag. Bale gagawin nila itong pulutan para hindi na sila bibili pa ng pangpulutan. Maya-maya pa ay nagpaalam itong si Danilo na tutungo muna siya sa sabungan. Binalikan niya ang matanda doon sa malaking bato. Pagdating niya sa malaking bato, naabutan niya ang matanda habang nagnganganga ito. Puro kwento si Danilo dito tungkol sa kanilang tagumpay sa sabungan. Nakangiti lang noon ang matanda. Habang sila'y nag-uusap, tinanong ni Danilo na kung pwede ba nasisilip siya sa hawak nitong kahoy at siya'y pupusta. Subalit hindi umimik ang matanda, kung kaya't hinayaan na lang niya ito. Pero nung alukin niya ito ng alak, aba, ang bilis nakuha ni Danilo ang loob nito na akala mo ay mag-best friend sila. Nang medyo lalasing-lasing na ang matanda, bigla nitong dinukot ang kaninang kahoy nito at sumilip sa butas nito. Maya-maya pa ay nagwika ito ng, Pamusta ka sa dihado, iho? Dali! Biglang nagulat si Danilo dito sa binanggit ng matanda, kung kaya't dali-dali siyang bumaba ng bato at simpo din na may nag-aalok ng pusta sa meron, kung kaya't tinanggap ito ni Danilo kahit dihado. Ayon sa pagkakaalam ni Danilo, kapag ikaw pumusta sa dihado ay malaki-laki ang tanggapin mong pera. Kapag ikaw ay nanalo, bale kung 1,000 ang pusta nyo,
Bale gagawing 1-3 yan ng kalaban. At sa'yo naman 700 lang pero. At sa'yo naman ang pusta ay 700 lang. Pero kung ikaw ay manalo, tatanggap ka ng 1-3. Malinis yun ha? Balik tayo sa kwento. Pumusta nga si Danilo sa dihado, alinsunod sa sinabi ng matanda. Pos ang laban, nanalo nga itong si Danilo, habang ang matanda. Tumatagay lang yun ng alak na kung tawagin ay kulafo. Nasa taas pa rin ito ng bato. Pagtanggap ni Danilo sa kanyang panalo, bumalik na siya sa taas ng bato. Kasama na naman niya ang matanda. Makalipas ang ilang oras, papalapit ng dumilim. Mag-alas 5 na kasi ng hapon at ipinatigil na rin kasi ang sabungan. Nang mga oras na yun, limpak-limpak na salapi ang nalikom ni Danilo. Kasama pa niya noon ang matanda. Kaya naman dinala ni Danilo ang matanda doon sa kinaroroonan ng kanyang mga barkada. Binigyan na rin niya ito ng salapi bilang pasasalamat dito. San ka ba nagpupunta, Danilo? 3 oras ka ding nawala eh. Wika ng kanyang kasama. Ipinakilala na rin ni Danilo ang matanda sa kanyang mga kasama. Inilahad niya rin dito na ang matanda ang dahilan kung bakit sila nakaganti. Kung kaya't labis-labis ang pasasalamat ng kanyang mga barkada doon sa matanda. Nakain nila yon ng masasarap, pati mga inumin. Habang sila'y nag-uusap, nagwika si Danilo dito ng, Manong, maraming salamat pala ha sa mga ginawa mo. Kung di dahil sa'yo, baka ngayon nag-iiyakan na tong mga kasama ko. Nagtawanan lang noon sila Danilo, kasama dito ang matanda. Walang anuman mga iho. Basta wag lang kayong sumobra sa pagsusugal. Dahil minsan, ito rin ang magdala sa'yo sa hirap. Dahil minsan, ito rin ang magdala sa'yo sa hirap. Kung ikaw ay hindi swertihin, yung iba pa nga natuto ng magnakaw para lang makapagsugal. Sabi ng matanda. Maya-maya pa ay nagsisindihan na ang mga Petromax, ang mga nagtitinda, pati na rin sa pasugala ng Caracross. Grabing saya ang mga tao doon. At maya-maya pa ayon pa kay Danilo, pinaandar na ng kapitan ang nag-iisang generator na nanggaling pa sa lugar ng Palio. Nagsimula na rin ang mga tugtog na mga makalumang musika. Magamat hindi kagaya ngayon ang mga ilaw dito, subalit gano'n na nga, masaya pa rin ang mga tao dito. Habang sila Danilo masayang nag-iinuman kasama ang matanda, ay mayroong biglang nangyaring hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila.